Sister? Salamat ninyo mga igsoon ni Kristo. Ako ni ikone kang Father sa iyang homily. Sa diha lang pa sa introduction pa lang sa ganina nga mahimong ang atong kuan sa programa mahimong santos, no? Ang Katoliko lay ko gitawag nga mahimong mga santos. Kamo diha ba wa nang ambisyon ba sad mo mahimong mga santos? Ha? Mudi ra bagyud ta malangit. Kay sa may gusto malangit. Gudi ta mga langit. Kauter, gusto ka malangit? Kami, sister. Lapaw ka dyan, sister. Na, di ra bagyud ta malangit kundi puta masantos. Mao, maningkamot. Na mo lagi na nga kaning ang atong ministry naggiya, no, sa atong na witness, no, kung giunsa ta sa Ginoo pagporma paghulma ngay ang Espiritu Santo mo'y nagporma nato, naghulma nato aron ta masama ni Kristo, that we can imitate Christ, no, His image, His likeness. Of course, when we say, kung ingon ta nga mo imitate ta sa iyang sa ni Kristo, unsa man ang naadiha kang Kristo nga ato siyang imitate ato sundugon, unsa man na diha ikaw ter unsa may imo ipa makita diha kang Kristo. Ang ahod usang nakita ni Jack kanang itsang pagkamapausanon, sister, kay ako taas ug garbo unja gusto kong manundok lisod pero pinaagis gracias Ginoo gianam-anam na, sister. Praise ikaw, Sister Lani. Usa po ng kining kuan, sister, kanang atungod sa atong kanang paghigugma bitapon sa Ginoo, murag imong offer po ang imong kagalingon ba para maka-serve ni Jam in a small way ba Murara di ay pag-service sa Ginoo. So mao po na gugma mo po na, sister, na matawag kay ang Ginoo gugma man, no. So sa ato ni i-connect sa homily ni Father katong iyang ipang witness nga kuano ganay na mga grupo nga nagserbisyo dito moadto dito sa kanang prisuhan, mga bisita sa mga masakiton, ministry naman ni ministry man siya. So kani siya dili ni nato mahimo kung dili wa ni nato ma-experience ang gugma sa Ginoo nga siya mismo ang gugma, no. Kaya kung ato yung mo flashback ta sa katong time ni Jesus nga ni apa siya dinhi nga halos wa gani siya katulog, magbaklay siya glayo, no. Kung atong imagine kung nakaadto mo to sa Jerusalem, sus dito lagi ko kaingon ko sus giantos gilises ni Jesus binaklay ng lagyo man to mga lugar iyang ipambisitahan para lang gyud nga ma-experience sa mga tawo to dito nga he really exists, no. Ginoo siya og ilang feel o ma-experience ang gugma sa iyang amahan, no, nga kay gipadala siya dinhi sa Ginoo dinhi sa kalibutan para ma-feel nila, ma-experience nila ang gugma sa iyang amahan, ang God the Father. So mao na nga kanang dili ta ka serbisyo, dili ta ka prisuhan kung wa gid ta ka experience og gugma. Kay ngano magsa-usik-usik man tag oras nga daghan man tatay buhatonon, pero mahatag gyud ta og panahon nga moadto dito tungod nga atong ipaambit ang gugma sa Ginoo dito sa mga preso. So dili ni nato mahimo kung wala ta ka experience sa gugma o wala ta ka imitate o wala sa nato na sinati unsa ni ang gugma sa amahan nato, nga the Father ang iyang amahan. So mo na nga kanang kinsa may mag-initiate ani, hindi ang inspiration ani ang mag-inspire una ang Espiritu Santo. Dili gyud ta makahimo ni kung wala gyud ang Holy Spirit. Kay pag resurrected, no, during sa resurrection na resurrected and ascend ni saka siya, no, ascension. Unsa may gibilin sa ato
ang gibilin sa ato ang Holy Holy Spirit. So ang Holy Spirit amo na sa third person, no, nga Ginoo sa ni siya nga mo na sa gibilin din sa ato para ma-inspire ta, no, mo na siya naghatag na tuog ka ng lamdag giya sa kamatuoran nga iya tang giyahan didto kung unsa o mo ilita niya at the same time paraclete siya, helper siya, paraclete mo na siyang advocate, helper, mo assist na to, mo giya na to, mo tutol dito sa truth, sa eksakto, labi na dito sa mo reveal sa plano sa Ginoo, no, sa atong amahan nga iyang i-reveal ang mga plano dinhi kanato aron ta aron ma-fulfill niya nato unsay plano sa Ginoo sa tagsa nato. So dili ni nato mahimo without the inspiration of the Holy Spirit. He is the initiator. He is the one who inspire us first, no? Siya unang nag-inspire sa atong ang atong tawag, siya nag-inspire, ang atong calling, siya nag-inspire. Dili ni mahimo kung wala gyud ang Holy Espiritu Santo. Siya ang atong constant companion sa matag ang atong buhatonon mo nang di lang ta basta-basta muambak nga mo na to buhaton, maghulat ta unsay inspiration, unsay gusto sa Ginoo ipabuhat dinhi kanato. We will always ask what is His will, His plans to each one of us. Kay nga naman dili gid victorious or fruitful ang atong mission, ang atong mga buluhatonon kung wala na ang Espiritu Santo. Unsa may giingon sa Ginoo nga during sa katong sa Pentecost, no, after Pentecost, before sa Pentecost, unsa yang gisulti sa mga apostoles, wait until the Holy Spirit will empower you. So dili gyud ay ta maka-mission, dili ta makalakaw, dili ta makabuhat aning mga bulahaton sa Ginoo kung wala na ang Espiritu Santo nga maoy mo giya nato, maoy mo inspire, maski pa og ka nagkapoy pero di ta ka feel og kapoy kay di man nato trabaho man sa Espiritu Santo kay naa man ang inspiration. Unsa man ang inspiration? Gugma. Kung wala ni ang gugma, dili kita maka lahotay, dili ta makatrabaho, dili kita ani nga maka serbisyo og mo makatabang, no, sa mga ni mga atong bulaton. We cannot offer anything without love. So mao gani na sa atong katekismo ang atong nahibaw-an sa sinugdanan magod, no, kanang sa pagtawag sa Ginoo sa ako, first attend na ako sa LSSS. Perti na kong hilak, kay diha man ako nakita na ako nga, unsa may purpose, ingon ko, Lord, unsa may purpose na ako, nganong ni ako dinhi sa kalibutan, nganong gipakatawo ko nimo dinhi sa kalibutan, dili maingon sa lagma lang nga ni ako dinhi, nabuhi ko dinhi kung wala kay katuyuan. So kay katong time masad, paralyzed pa man ko adto, napakoy na stroke man ko 1990. So September, then first week of October di ako ka-attend LSS kan Dr. Elisari. So ingon ko nga di magid ka katugod kung amahan ka, dili magid ka afford o itugot sad nimo nga nganong nasakit ko, naagi kay katuyuan nganong nasakit ko. So mo na nga na-realize nako nga sa akong nasabtan sa atong katekismo, kita of the purpose sa Ginoo nganong na ni atas kalibutan, nganong na-exist sa kalibutan tungod nga to know Him, to love Him, and to serve Him. So pangutanan ako sa inyo ani tulo. Asa na mo ani nga tulo karon? Nakarespond na ba ta sa Ginoo? Ato na ba nasabtan nganong ni ata dinhi sa kalibutan? Kaning sa time nga ako ni nasabtan nga to know Him, to love Him, to know Him, wa pag yun ako siya dahil sa maila-ila. Unsaon ako makaingon ko nga Ginoo gihigugma ta ka nga wa manggani nako siya na ila-ila.
So I started reading the Bible. Mao na sinugdanan nga pagbasa nako sa Biblia, diha ko nakaila-ila sa Ginoo nga ni aram di ay si dinhi masabtan mo na unsa si Lord ina si Jesus, Father, Son, the Holy Spirit, unsa man ang katuyuan sa Ginoo sa ato, unsa may purpose, unsa may atong mission ngano ni ata dinhi. Naam day kung atong mga problema ni aram tanan sa Biblia. Matubag raman day mahupay ta sa atong mga problema kung makabasa ta. So kinsa man po magpahupay nato, kinsa man po muli sa ato nga muon na itubag sa atong mga problema ang Christ sa atong mga crisis, kundi ang Espiritu Santo ra gihapon. So mo na nga pagka-realize nako nga ang nga temporaryo ra dayta dinhi sa kalibutan, nag-pilgrimage naman dayta ni, we are only pilgrims here on earth. So kaning akong profession nga civil engineer ko, ang akong trabaho nga nagtrabaho ko sa Ayala sa kanang pag site development no. So pagtrabaho nako dinha, diha ko naka-give up ko sa tanan trabaho ug akong profession. Kay ko di man dai na ako mabitbit ini kamatay nako. Ang importante di ay ang akong kalag. Ang akong kalag kay nga naman kay we are called to become holy nga mabalaan lagi mga santos, kay ko gusto ko nga makita nako ang Ginoong inikwaon ko sa Ginoo. I want to see Jesus face to face. I want to see him nga inig mo abot siya mo kumubalik siya nga makahangad ta o mutagbo ta niya nga sama sa kuan baka ng sa imong hinigugma nga lipay ka ay ka inigtagbo nimong imong yung kakson. So mo na ako nasa akong desires nung I want to see him face to face when God will call me. So unsa may akong angay buhaton nga dili man ta makatagbo sa Ginoo, di man ta makaatubay sa Ginoo kung naapay mga babag, kung naapay mga daghang tatsa. Kaya nga naman, dili man ta kaduol sa iya, kaya siya, he is pure, he has no sin, wala, kahayag siya, kamaturan siya, truth siya. So kita, o ako, katong time nga pag-atubang yan kung day ko, I'm not worthy, wa ko'y angay ikatubang sa Ginoo, nga muna nga, naningkamot ko nga mubalik i-align nako ang akong kinabuhi. So mo tong si pagbasa ng Biblia, adoration, it takes sa adoration mag-spend ko 5 to 6 hours ko sa adoration. Unya ganang fasting Wednesday, Friday, misa kada adlaw, kumpisal, no, si kumpisal kay para ma-purify gyud, ma-cleanse gyud unsa pa mga sala nga mahinumduman nga wa makumpisal, ikumpisal nako dayon. Unya mo na nga ayon ko, Lord, cleanse me as white as the snow. Kay mo may itong desire, limpyo ha ko, Lord, as limpyo, maputi para lugar nga makahangad na ko sa Ginoo, makatagbo ko sa Ginoo nga kay silaw kung guys siya na aron ta makaatubang. So mo na nga naningkamot ko o katong na encounter na nako ang Ginoo, ingon siya nga kay ako dili man ko gusto mo tumarog tambal, kay ingon ko, Lord, ikaw ragi mo ayo nako, kay ikaw may great healer, great physician. So katong gingnan ko sa doktor nga discharge ko sa community nga di ko pa kaisa sa akong kamot, akong kaning bukton o nampa kong bukton naming half sa akong naong na din akong tiil, ako na maisa, pero napay gamay nga nam. Unya, mo'y akong nadungog nga, if you want immediate healing, flatten the pathways. If there are hills and mountains, level off. So at the same time, na ay nag-explain dito sa nagpasabot sa ako dito sa ilalom, kanang hills and mountains imo ng mga sala. If there are potholes, mga lungag ganang sa ngalan libaong filled up. So ang gipasabot ni Lord sa ako nga i-fill up ang sa mga libaong sa imong kinabuhi, sa imong kalag, mauna ang mga hurts, ang mga trauma.
So na-realize na ko na ay duha ka parte sa atong kinabuhi nga atong ayuhon. Ang unang parte, ang sala nga i-level off. So labi na mga pride, 7 capital sins, no? Kay ang 7 capital sins that really kills our soul. So ato na siyang ikumpisal para ta ma-align once again, no? Ma-realign ta sa Ginoo. Atong ikumpisal kay aron mo balik ang grasya sa Ginoo, ang sanctifying grace para makalihok ang Espiritu Santo dinhi nato kay ang sala mao na si babag sa grasya nga ngandi ta kadawat nganong magsige baski pagsige kag luhod diha sig kag ampo diha rosary diha adoration kung naa pay mortal sin usa na sa babag di gid nato madawat kadawat ang grasya. Ang the grace of God, the fullness of the grace of God nga iyang ta ibubo dinhi kanato di nato madawat nga may usay mo ingon ta sige man ta kog simba nganong daghan pa man koy problema, daghan man koy kuano. So kay tungod nga sa naapatay mga sala nga atong kuptan na dili man gina kay ang sala belongs to the devil. So ang devil, ang demonyo, we are slave in 1 John chapter 3, no? Okay. And then chapter 3 but chapter 8. Now, if you sin, you belong to the devil. You are slave to the devil. So the devil can manipulate us. Makanipulate ang demonyo dinhi kanato kung naapat tayo mortal sin. So mo ay maghatag og kalibog sa itong unahuna, doubts, fears, confusion, na then tanan mga negatives mudula na sa atong gibati, sa atong pagbati, magdula sa atong hunahuna. So mo na, ato na siyang i-resolve. Ato na siyang i-resolve para ta nga mahimpit nga maka-experience no sa grasya sa Ginoo. Ug ang ikaduha nga giingon niya, i-fix kuno ang atong lungag-lungag mga libaong, fill it up. So mao ni siya ang mga hurts and trauma that's stored in our memory. Sa atong memory, ang ato ra bang memory naman na sa atong kalag. So ini kamatay nato di ay kung dili na nato ma-resolve ang atong mga hurts and trauma, bit-bit na nato sa atong kamatayon, sa atong next life. So mao na nga i-purify para dito sa purgatorio for healing. So mao na nga samtang nga buhi pa ta, ato na siyang i-process for inner healing process ang atong mga hurts and trauma nga nag-ong diha sa atong conscious and subconscious that's stored in our conscious and subconscious. Kaya sa atong memory, there are two aspects in our memory, conscious and subconscious. Ang subconscious are the events of our lives na experience nato nga nahitabo sa atong kinabuhi nga wa ta nakabalo o wa ta masayod o di na ta kahinumdom na stored yan sa subconscious. Ang conscious memory, ang events sa atong kinabuhi, ang say nahitabo sa atong kinabuhi nga aware ta. So kaning kasagaran sa subconscious, labi na nga kita broken na or naanatay trauma nga naapatas sa bakan sa atong inahan, kay rejected ta, kay wa ta dawata kung nabuntis atong mama, nga wala nga nahadlok, kay wa pakasli, no, nabuntisan lang siya, nya gi-reject sa uyab niya, wala pakasli. Ang unsay feelings and moods of the mother absorb na sa bata, no, unya na stored na sa memory, sa subconscious memory sa bata. So mo na inigdako na ang uban ana nga gusto ipa-abort, ma-feel nila they are unwanted. They feel that they are unwanted, they're rejected. So asa man na ang feelings, asa man na nga kana siya nga desisyon nga gusto ipa-abort. So naka-feel og rejection, naa sa unwanted siya, ang feeling unloved, naa sa subconscious na butang. So mao na inigdako na sa bata, maka-feel siya nga bisag unsa na gihatag na unsay gusto sa inaha, gusto sa bata ihatag na sa inahan, sa amahan, ipakita ang gugma, ngano maka-feel pa ang bata, it seems nga wala siya higugmaa. Ma-feel pa niya nga wala siya kabati gugma, dili siya importansya, KSP siya, nangita pa siya og gugma, attention, kay tungod na siya
negative reactions na diha sa iyang feel while nga tuwa pa sa sabakan, tuwa sa ang trauma naa sa iyang subconscious. So kinahanglan na nato mo na nga kung atong pangutanon ng mga kabalo sa history sa atong ginikanan, pangutanon unsa man kung iana ang atong mga attitude karon nga gusto patang murag nagkinahanglan tag nangita tag gugma sa atong inahan or amahan, rejected ba ta sa atong amahan the time nga nanganak atong nanay nga wala ang presensya sa amahan. So ang nanay nag-desire nga naang tadinha, so naagya pura kay ang feeling lagi sa mama, unsa ang feeling sa mama na absorb sa bata. So mo na nga kung maldita ang inahan sa time of conception, maldita po na ang bata. So kinsa nabuntis, kung kinsay nabuntis out of lust tungod sa kauwag, nabuntis tungod sa kauwag, so mao na makita inyong anak karon, makita na ninyo, masalamin ninyo ang inyong anak karon uwagan sad lustful, muna na wagan mang Bisaya, no? Lustful. So lustful, makita na ninyo. So dili gid nato ma-blame ang atong mga anak nganong ing anang attitude sa atong mga anak nga inigdako kay tungod ang problema na broken na sila, naapas sa sabakan. So kung full of love nga na natawo ang bata, full of love, makita sad nato nga ang bata mahigugmaon, loving, lovable, caring, na atanan ang kuan ang virtues no ang kuan sa bata. So no na nga kinahanglan hilingon na siya, kinahanglan iproseso na siya nga atong surrender sa Ginoo, dawaton akseptaron mo ra gyud ang dawaton akseptaron nga ging ana ta pagbuntis o naapatas sa sabakan para na healing sa atong ginikanan. Kay nga naman kung natay healing, kung nag-process tag healing, the grace kanang grasya nga atong nadawat nga giayo ta sa Ginoo. So ato sa nasig ampo nga mo flow dito sa atong mama para sa atong mama ma-heal sa iyang memory. Kung patay na siya, ato siyang offeran og misa nga makadawat siya, makapasaylo siya, ato siya pasayloon sa ngalan ni Jesus na si Lord will just talk directly to Jesus kung asa man state of soul niya, kasi Lord ra ana nga mo purify, mo heal sa iya dito sa purgatory. Pero kung buhi pamisahan na nato atong mama nga ma-heal ang memory sa atong mama sa time nga kakita gisabak. So kan the act of offering is a sign of reparation, that because the act of love. So means nga atong tungod sa atong pag-offer reparation, gusto sad nato atong mama nga ma-heal, so that is the act of love. Kinsa man ang inspiration kani atong buwang nga bulahaton, kundi ang Espiritu Santo gihapon ang mag-inspire nato. Di ni nato mahimo, dili ta ani magkugi, dili ta ani mag-desire. So kung wala nang inspirasyon sa Espiritu Santo, kaya ang gusto sa Ginoo nga ma-heal ta atong kalag o atong lawas, ma-heal ta aron ta maka-experience unsa ng the divine love, the love of the Father nga sige mentioned sa scriptures, aron ta mahimo og witness sa iyang gugma. Kay dili ta makasangyaw, kung dili ta makasangyaw bahin sa gugma sa Ginoo, kay God is love, the Holy Spirit is love, no? Na kung dili wa ta ka-experience na, dili gyud ta makapaambit unsa gyud ang gugma. Mura lang tag maestra kay tungod ato nabasa sa katekismo, nabasa nato sa Biblia, pero deep inside you are still hurting. You have still trauma and hurts. How can you express the love of the Father and share this love and witness this love to other people? Dili gyud ta ani makapaambit. Gikan gyud sa atong kauyukan. Kaya mao na nga unahon nato ang healing nato personally, ang healing nato o deliver ta, ma-set free po ta sa kaning atong mga sala, labi na ang Ten guide nato ang 10 Commandments o deliverance for the aning atong 7 capital sins, kay aron ta ma-restore ta, maka-witness ta, aron ta nga naa kay true aning kaning atong desire, no? We want to experience the love of the Father. This will transform us. Na ay kabag-uhan din sa ato. Sa mao na makaserbisyo ta
sama sa witness ni Father nga mga tuning mga grupo mato sa kuano sa prisuhan na ay mga pasensya, no, patience, perseverance, endurance nga mong bisita dito sa mga kanang mga masakiton kay tungod sa gugma nga na ilang na experience sa Ginoo, ipaambit nila kay kung kami para nako, kung ako giayo ko sa Ginoo, pinaagi sa iyang gugma, the love of God pours for my healing because of the Holy Spirit who pours it. No? It's the Holy Spirit who poured His love to us that we will be healed. So, kaning ako na-experience nga I was healed miraculously ning akong paralysis, na giayo ko September ko 1990 na stroke, January 3, 1991 giayo ko sa Ginoo miraculously without any medication by the word of God that I claim, Hebrew chapter 12 verse 12, and ang akong nadawat nga mensahe nga pulong sa Ginoo deep in my heart, lift up your tired arms so that it will not be disabled and it will be healed. Then iya kong ipabasa sa chapter 12 verse 12 and it confirms the message. So I said, Lord, I claim this in faith because your words are truth and dependable, and I know you are going to heal me because you are faithful to your promises. So nag-alsa kog usa ka balding tubig, gibubo na ko dito sa toilet bowl. The moment I placed down ang balde diha sa salog, instantly all the numbness in my face and in my arms were all healed. Naayo ko nga walay tambal. Muna nakaingon ko, ato ra day i-align ang atong kinabuhi sa Ginoo. Dunggon mo dayon sa Ginoo ang atong pag-ampo. So mao na nga ingon, seek first my kingdom and everything will follow. Any areas in your life needs for healing, physical, emotional, psychological, spiritual healing first. Unahon gyud ang spiritual healing. Mao na nga inig na ami i-minister nga pasyente, unahon na mo spiritual, mo na i-alay pakumpisal sa namo sila kay di mi mo pre-over o why kumpisal nga naman instrumento rami dili bisag pagsige mighanyo sa Ginoo. Kung naay babag ang tao, ang pasyente naay babag nga naay sala wa ka kumpisal, di gyud gapon useless lang ang pre-over kay nga naman kanang kung walay kumpisal. Kaya nga, ikaduha, ang amo sang nga we have to be cautious with this. Kay my experience, ang Ginoo man gyud nga kanang maluluyon sad siya, no? Tungod sa atong paghanyo kay sa God listens to the righteous people. Those who are righteous people means that those people who are obedient to God, who's doing the will of God. So ako, I'm really trying my best to do and act only what is the will of God for me. In each moment of each day. Wa ko'y plano sa kong kinabuhi, sa adlaw, o sa kong buhaton, nala inspiration, ako i-present sa Ginoo, o sa angay na kong buhato arong adlaw, tagaan niyag blessing, kundili, I need His divine intervention. So, malipay ang Ginoo na ako mangayo to sa iyang guidance nga, ang ato rang buhaton, ang iyarang kabubuton. So, mo na nga, inig pray over, manguta namin sa Ginoo, pareha atong amot taga mag-witness ko. Sana kami gi-pre-overan, doha mi nag-pre-over dito sa Jensen. Kanisa nga dalaga, nasa manirisim nga, murag, kuanon ba iyang, kana bang mulihok na iyang, kuan ba? Kana iyang shoulder ba? Abaga? Nasa manirisim nga, murag, mulaptik lang na, ang anak ba? Unya, ko nga, na magidemonyo ani niya, oh Lord, na then, nga, i-minister na siya, before ko ning abot, nag-schedule na istorya nila dito, i-prepare na nila, nagkinahanlang ilan nang gidiscuss, ilan nang gigayran sa unsa ikumpisal, so nang umpisal siya before siya ning abot ko. Ang umpisal siya before ning abot ko. So, schedule na niya, pag pray over, mamunta na ko sa Ginoo, nga, Lord, reveal what is the root cause. Ang word lang gihatag sa Ginoo, curse. So, naingon ko sa ako siyang gingnan, gipa-confirm na ako sa ila, inkoter, kanang unsa man mo sa inyong, ikaw wa ba kay gitonglo, o guay nanunglo nimo, o kamo sa inyong pamilya, nagtinungluhay ba mo? So, sayo na kayo, murag ordinary lang yung response ako, sir, sa among pamilya, kami yung pamilya ha, magtinungluhay gyud mi. Akong mama, to sa Amerika, magsulihay gay mis telepono,
mutunglo siya sa ako sa matunglo ko niya. Akong lula, tunglohon ako, tunglohan sa ko niya. Ako maisod, akong papa, magtinungluhay mi sa among balay. Ingkong maon na bisag unsay pa ning kamot ning inyong negosyo, nagsari-sari store ka, naglaundry ka, puro bankrupt kay mauna siya ang epekto sa tunglo. So mo na ingon ko, sige, pasayloy mo kaugalingon nga nanunglo ka o pasayloon to mga tao nga kisa to nanunglo nimo. So ingon ko, Lord, reveal, Lord, guide us, Lord, what is the right prayer for her. So ang process sa Catholics, in the name of Jesus, break and renounce katong mga pulong, mga cursing words came out from her mouth. Sige kung cast out the spirit of curse, get out from her in the name of infesting, contaminating her lips, her tongue. Abi ninyo mga igsoon, ang iyang dila, kaning dila din nato, muabot man day tamas dughan. Giinat gini iyang dila, nag-violet na, no, nag-purple na, Nanay, ko cast out. Di man gid mo balik. Di gid mo balik ba? Nanay, nag-uol. Mura kong nag-uol ko man. Nabalaka ko nga. Wa na mo balik. Inko, Lord, reveal. Sa ako, ang buhaton na Lord. Ingon, Lord, stop. Stop praying over. Inko, stop. Inko, nga naman, Lord. Sulti siya nga ilista niya tanan ang mga tao nga iyang ipanunglo. Kung as far as she can remember it from the childhood. Kung kinsa yung mga tao iyang gitunglo, maski ka na iyang kauglingon nga iyang gitunglo, iyang ikumpisal. So pabalik ka na siya kumpisal, pakumpisalo na siya, tagsa. Akong maay mo to sa pare nga akong gitonglo akong mama, gitonglo na ako akong kaugalingon, gitonglo na akong papa, gitonglo tagsa-tagsaon niya og kumpisal isulti sa pare. Og kinsa pa mga amiga, mga classmate, kinsa pa na gikan nga iyang mahinduman, iyang isulti unya ingon ko baguman og kumpisal i-renounce kung unsa imong mahinumduman, kung unsa imong gisulti sa imong mama, sa may pagmamatay ka ana, no, tunglo man na. Na then isalikway na sa ngalan ni Jesus kanang mga pulong ana, may pagmamatay ko, tunglo na gitunglo nimo kog lingon sa ngalan ni Jesus, isalikway ning ang nag-ingon ko nga may pagmamatay ko kaning mga pulong nga mga tunglo tagsa-tagsa na isalikway tagsa-tagsa sa ngalan ni Jesus. Unya niya iampo nga to precious blood of Jesus i-purify imong baba. So ang iyang dila og baba na puno sa tunglo, dili makatunglo kung wala sa kay tunglo sa imong kaugalingon, sa imong baba daan kay mo spontaneous naman kuan espiritu og tunglo, musulti lang diretso, wala sa unahuna nimo, musulti na lang siya, mugwa na lang sa imong baba. So mo to ko pangumpisal sa dito, balik dinhi og human nakagkumpisal. Sus mga tulo man to kaadlaw ni balik siya. Uy, wa naman mo jerk ang iyang shoulder, iyang abaga, wa na mo jerk. Na normal na gyud, na normal. So pag pre-over na nako, di na kaibugat. Nya wala na biraha iyang dila. Nagdiwalwal gyud iyang dila adto na sikog ampo sa permiro, no? Nga ning abot din ni dapat sa dughan ang iyang dila nga na purple na gyud. So atong second time nga nibalik na siya nga iyang nga kisa may naghatag instruction adto ang Espiritu Santo by the gifts of wisdom and knowledge. Unsay mura bag doktor ba, prescription ba, unsay buhaton niya, ang prescription adto hala kumpisal na dahil unsa may word of knowledge. Our word of knowledge is giingnan nga kumpisal. Unsa may angay buhaton mo tong wisdom, kumpisal la ikumpisal tagsa-tagsa mo na siya ang wisdom. Kumpisal tagsa-tagsa, i-renounce tagsa-tagsa ang mga pulong mo na siyang wisdom. Unsay angay buhaton mo na siyang wisdom. Unsa man na, gift of the Holy Spirit. So, kani mga gasa sa Espiritu Santo, mooni siya, mo giya na to, mo tudlo na to, unsay angay na tong buhaton. Kay ato na ni siyang nadawat during the time of baptism. O na-confirm ni during confirmation. Nganong wala man na ma-operate sa atong kinabuhi, natulog na siya, dihara na tulog na siya. So karon atong pangayoon na iampo sa Ginoo na Lord, activate, operate ang
ang gasa Espiritu Santo kay naaman gyud na ang Espiritu Santo nadawat man na nako Lord adtong the time of baptism ug acclaim nako by the seal of baptism, I am your daughter, I am your son, I am your son and daughter, I am your child of God. So mo na ato nang i-claim. So kung ato na i-claim mo build up atong faith ani ka naa na ang Espiritu Santo gibilin dinhi sa ato para makagiya puro mo reveal he is the principal agent of our transformation. Mo ore makapabago, di ta makapabago sa atong bana, dili ta makapabago sa atong asawa, sa atong mga anak, ato lang intrigo sa Ginoo kay mo ni trabaho sa Espiritu Santo pagbago sa kinabuhi sa mga tagsa-tagsa nato. Ang atong role as a mother, a role as a father is only to pray and intercede and offer masses and do some sacrifice, fasting. No, mag-fast ko karong Wednesday, Lord. Ako ning i-offer para sa magbago ning ako anak nga drug addict. Di man ako aghimo na nako tanan, Lord, pero wa man ko mahimo. Imo man po ng anak. Father God, imo man ang anak. So ako na siyang iintrigo. Ang ako na buhaton, ampo na lang ko. Pero na ako'y hope nga imo gini siyang ayuhon. Dili lang ingon nga complacent ta basta na mo intrigo as bahala si Lord, pero we have to offer some sacrifices kay at the same time dili lang gyud nga nag-offer tag sacrifices para mabag-o ang atong banaw ang mga anak, pero at the same time kita sad nagbag-o sad ta na say kabag-uhan nato na mo na ay transformation nato so mao na nga ang atong everyday we invite the Holy Spirit mo na mangantat permita mag-invoke ta sa Holy Spirit sa ang Espiritu Santo mo imugiya nato in each moment of this day makadispose ta niya kay aron ta maka-experience ta sa grasya nga napuyo ta sa grasya sa every minute, every seconds. So makaingon ta na agyud ang Ginoo, buhi gyud, di ta niya pasagdan. He is faithful to His promises. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat kaadto Sister Melba sa imong pagpaambit nga nakakatuon na pod mi og daghan diha gikan kanimo ug hinaot nga kini mo tidlom sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo. I hope nga ampo lang ta sa Espiritu Santo nga makapasabot ta nga pero ihanyo Holy Spirit gibilin man ka ni Jesus tamo. You are God's gift to us. Ikaw helper, ikaw magpasabot, ikaw magtudlo, ikaw magiya, ikaw magpahinumdom kung unsa to gipang sa atong nabasa sa katekismo pasabton ta, Bible pasabton ta. It's only the Holy Spirit who kana magpasabot gid nato. Ug ato ni siya kung ato na sige lang tagtawag ani sa Espiritu Santo naa na siya pirmi nato ato siyang constant companion moora na siya musulti ayog agi diha usay bita mag-drive ko iya ko inon dinhi ka agi iko diretso man ko Lord ana dinhi ka agi kay traffic didto siya rin mo tudlo usay mawala mabkana bitang ma-misplace nako gagahapon di ay 10 minutes na malang ko hapit ako di kasakay sa barko. Ingo kabubuton ni mo maabot ko Lord. Ingon ko nga Holy Spirit kanang go before me. Ipahold sa to ditong barko. Ipahold sa barko kay musakay ko aron makaabot ko maka-join ko sa kuan ni Bishop birthday. Aron maka-greet ko sa birthday ni Bishop. Kaya 10 minutes na lang wala na porter kinaapag yun ko karga. Ako rin nagbira sa karga. Pero, wala na ko kahinang bugat batong dilik. Gitabangan ni Espiritu Santo. Tagana, light na ganyan. Nagdagan kong gaguyod. Nagdagan kong guyod. Igor, last bus. Isakay ko. Paghuman, katapusan ako rin nagsaka. Katapusan nagsaka pasahero. Paghuman gikuha ng damyo. Praise the Lord. Praise the Lord, sister. Thank you, sir. Mapag-abot na rin, sister.